Paano ba? 8 tips para magustuhan ka ng crush mo. Kung gusto mong mahulog sa'yo ang crush mo, panoorin ang video na ito. Tip number 1, maging tunay sa iyong sarili. Sa pagpakilala sa iyong sarili sa iyong crush, mahalagang ipakita mo ang tunay na ikaw. Hindi dapat magpakita ng kung ano-anong personalidad na hindi mo naman talaga meron. Kasi even if magkagusto sa'yo yung crush mo dahil nag-a-acting-acting ka lang, edi syempre hindi naman talaga ikaw yung nagustuhan nila but yung image na pinortray mo. Kung ano ang nakikita niya sa'yo ay kung ano ka talaga bilang isang tao. Kung magpapakatotoo ka, mas magiging comfortable siya sa iyo at mas magkakaroon kayo ng mas maayos na komunikasyon. Kaya tip number 1, maging totoo sa iyong sarili. Kung mahiyain ka, sabihin mo sa kanya, pasensya ha, mahiyain kasi talaga ako eh. O di kaya kung type mo siya at hindi ka naman nahihiyang sabihin ito, uy, ang cute-cute mo naman. Puwede mo namang sabihin 'yun sa kanya, 'di ba? Ang mahirap kasi yung magpapanggap ka na demure ka, hindi ka naman demure. O di kaya para lang ay magustuhan ka rin ng crush mo, ay magpapanggap ka na you are into current events, hindi ka naman talaga mahilig. So, maging tunay sa iyong sarili, huwag ibahin ang personality para sa crush mo. Tip number 2, magpakabait at maging maaalalahanin. Hindi lamang dapat magpakita ng kabaitan sa kanya dahil gusto mong magustuhan kanya, kundi dahil ito ang tama at nararapat na gawin bilang isang tao. Magpakita ng kabaitan at pagiging maalalahanin sa kanya, lalo na kung meron siyang problema o kailangan niya ng tulong. Makinig sa kanyang mga kwento at magpakita ng interes sa kanyang mga interes. Ito ay magpapakita ng pagkalinga at pagiging maalaga sa kanya. Itong mga tips na 'to ay gagana kung kilala mo na yung crush mo. Kung magkaibigan na kayo, nasa iisa kayong organization, nagtatrabaho kayo sa iisang lugar. So, kung nagkakausap na kayo ng crush mo at may opportunity na kayong mag-interact, gagana naman ito. Kasi syempre kung masama ugali mo, bakit kanya magugustuhan, 'di ba? Kaya dapat maging mabuting tao lang, no? And to show concern at magiging maalaga doon sa iyong crush para mas makita niya na ay espesyal itong tao na to at gusto ka pa niyang mas lalong makilala. Tip number 3, magpakatotoo. Isa sa pinakamahalagang aspeto sa pagkakaroon ng isang magandang relasyon o pagkakaibigan ay ang pagiging totoo sa isa't isa. Huwag magpakita ng anumang hindi mo naman talaga nararamdaman dahil lamang sa gusto mong magustuhan ka niya. Kapag hindi ka totoo, maaaring masira ang mga pundasyon ng inyong relasyon. Kung magpapakatotoo ka, mas magkakaroon kayo ng mas malalim at mas malusog na komunikasyon. So kapag sinabi niya na mahilig ka ba mag-tennis, kung hindi ka naman talaga mahilig, pwede mong sabihin, actually, hindi ako nagte-tennis, pero kung kasama ka, game ako. 'Di ba? So parang in a way, nakapaglandi ka but also nasabi mo yung katotohanan. So magpakatotoo dahil eventually pag nalaman niya na nagsisinungaling ka lang that whole time, baka mawalan siya ng tiwala sa'yo. Tip number 3, magpakatotoo. Tip number 4, magpakatapang. Napaka-importante nito. Hindi lahat ng oras ay magiging madali ang mga desisyon na gagawin mo. Kung meron kang totoong nararamdaman para sa iyong crush, magpakatapang ka at ipaalam sa kanya ito. Hindi naman kailangan na parang magko-confession ka na kagad kasi baka mamaya matakot siya. So paunti-unti lang, kunyari pupurihin mo siya. Uy, ang gwapo mo naman today. Crush kita talaga. Something like that. Pabiro, 'di ba? Tapos titingnan mo kung ano yung reaction niya. Or pwede naman kung babae ang crush mo, magpakilala ka. Kasi baka hindi pa nga kayo magkakilala. Pwede kang lumapit, pwede kang magsabi, "Hi, lagi kita nakikita dito. Malapit ka lang ba rito?" Or something na small talk, 'di ba? But you have to break the ice somewhat. Kesa sa yung nakatitig ka lang mula sa malayo. Hindi mo kailangang matakot na masaktan o mabigo dahil ito ay normal na parte ng maski anumang pag-ibig o relasyon. Ang mahalaga ay sabihin mo ang tunay mong nararamdaman at magbigay ng pagkakataon para sa inyong dalawa upang malaman kung kayo ay magkakatugma.
Baka sabihin nyo naman sa amin, paano kung ma-reject ako? Ganun talaga. Kung gusto niyong mag-fall sa inyo yung crush niyo, at the very least, kailangan alam niya na nag-e-exist kayo. Kailangan mag-find ka ng way para magkausap kayo. And this will involve courage. Kasi yes, posible nga talagang ma-reject kayo. Pero, posible rin na maging kayo at na gusto ka rin pala niya. Pero hindi mo to malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya kailangan magpakatapang. Tip number 5, magpakalikha or be creative. Maaari maging interesado sa mga bagay na kanyang hilig. Maging creative at magpakita ng interes sa kanyang mga interes. Sa pamamagitan nito, maipapakita mo ang iyong pagiging open-minded at mas magkakaroon kayo ng mga bagay na pwedeng pag-usapan at pagkaabalahan na pareho ninyong interesado. Maaaring magtugma ang inyong mga hilig o interes at ito ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa. So maging creative, kung merong paraan na magkasama kayo ng crush mo, meron kayong pwedeng pagbondingan, kailangan mo tong i-bring up or matutunan para magkaroon kayo ng mas opportunity na magkasama ng at magkakilanlan pa. Tip number 6, magpakumbaba. Huwag magpakita ng arogansya sa harap ng iyong crush. Yung iba akala nila attractive yon, yung tipong ibubuhat nila yung sarili nilang bangko. Pero hindi nila alam na nakaka-turn off yon actually kasi parang ang hangin-hangin ng dating mo. Magpakita ng respeto at magpakumbaba sa kanyang presensya. Wag tatapak din sa ibang tao kasi hindi talaga attractive yon. Kapag nagpakita ka ng kababaang loob, mas magiging komportable siya sa iyong kaharap at mas magiging madali para sa inyo na magkaroon ng magandang komunikasyon. Kaya tip number 6, matutong magpakumbaba. Tip number 7, magpakadalubhasa. Magpakita ng kahusayan sa mga bagay na alam mong hilig din niya. Magpakadalubhasa sa mga bagay na alam mong mahilig siya tulad ng mga interest niya at mga hobbies. So katulad ng isa kong friend, nalaman niya na yung crush niya mahilig sa ballroom dancing. Aba, nag-aral siya kasi gusto niya makapag-bonding sila nung crush niya. At dahil doon, ayun nga, nakapagsayaw sila at nakapag-date din sila, 'di ba? So if you're really interested in what they are also interested in, gusto nyo mag-spend ng time with them, subukan nyo ring matutunan ang kanilang mga interes. Tip number 2 or point number 2, maaari mag-alok ka rin ng mga bagay na pwede niyang ma-enjoy o ma-experience na hindi niya pa nagagawa. Kunyari, mahilig ka sa hiking, pwede mo siyang yayain kung gusto niya mag-hiking, di ba? Kasi this is something that you're already good at, na baka pwede siyang ma-impress at isang bagay na pwede niyo rin pagbondingan. Kapag nagpakita ka ng kahusayan sa mga bagay na mahalaga sa kanya, mas magiging interesado at nakakaakit siya sa iyo. Kaya subukan mo rin ito. And last tip, magpakatotoong kaibigan. Hindi lahat ng relasyon ay magiging romantic. Mahulog man ang loob niya sa iyo o hindi, ang importante ay naging mabuti ka ring kaibigan sa kanya. Magpakita ng tunay na friendship at magbigay ng suporta sa kanyang mga pangarap at mga pinagdadaanan. Kapag napakita na ikaw ay isang tunay na kaibigan, mas magiging komportable siya sa iyo at mas malaki ang tsansa na magkaroon kayo ng malalim pa na koneksyon. Siyempre, kung ilang sa'yo si crush, baka hindi nga kayo magkaroon ng chance na mag-date. Pero kung genuinely interested ka in them as a person, iparamdam mo to sa kanya, and just be prepared in case na hanggang kaibigan lang talaga ang maaaring mamagitan sa inyong dalawa. Maraming salamat sa pagnood. Hopefully, nakahanap kayo ng pulot ng aral dito sa ating tips number 1 to 8. And hopefully, magkatuluyan nga kayo ni Crush. For topic requests, shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And hope to see you in future videos of the Paano Ba Tagalog How To channel.